interview with the Director Llante Mendoza. Direk, ikaw ay naging kilala bilang isang independent filmmaker. Paano mo isasalarawan ang ibig sabihin ng independent film dito sa ating bansa? Depende kasi yan, independent film. In fact, even during the 70s, meron ng mga independent film. Ang mga karamihan niya ng mga gawa ni Lino Brocka at that time ay independent film. Kasi kapag independent film ka, meaning, ang dami kasing aspeto yan. Unang-una, dapat you were produced by an independent producer, hindi siya, yung kwento mo, hindi siya mainstream, hindi siya traditional. It's out of the box. Tapos hindi wala ka sa star system, ibig sabihin yung mga artista mo hindi sila kailangan maging popular. So, nag-umpisa yan, lately nagkaroon ng parang tinatawag nilang parang rebirth of independent filmmaking during the late 90s. Kasi nagkaroon ng mga, because of the digital technology, mainly because of that, dahil nagkaroon tayo ng mga video na handy, na mura, na pwedeng gumawa ng pelikula. So, ang mga umusbong ang mga filmmakers, naggumawa sila ng mga kwento na hindi kailangan mainstream, hindi kailangan traditional, low budget, na hindi sila kailangan gumamit ng mga sikat na artista. Doon nagkaroon ng parang birth of independent cinema dito sa Pilipinas. On my part, kasama ako dun sa generation na yun, during the late 90s, nagawa ng mga ganitong klaseng pelikula. Bilang isang filmmaker, ano sa palagay mo ang magiging contribution mo sa industriya ng pelikula Pilipino? Or ano yung role na ginagampanan mo bilang isang independent filmmaker? Ang sa akin kasi, ang mga ginagawa ko, I would rather call them alternative films or alternative cinema. Siguro yung basically yun ang may contribute ko sa pelikulang Pilipino. Hindi yung traditional Filipino films at filmmaking style, kundi yung alternative. Meaning, hindi kailangan mag-conform sa mga nakagawian natin pagpapagod ng mga pelikula. I'm not saying na hindi maganda itong mga pelikulang ito o hindi ito yung dapat panoorin ng pelikula. Kundi ito yung nakasanayan natin. Kaya nga sinasabi ko sa akin ay alternative. Meaning, ibang klaseng genre, ibang klaseng pelikulang nagawa ng Filipino filmmaker. Ano sa palagay mo yung mga nakagawi ang pelikula ng ating mga manonood? Well, of course, kasi nanggaling tayo kasi sa Hollywood na kagawian natin yung manood ng mga Hollywood films. Kasi yun kasi ang dala ng mga Amerikano nung dumating sila dito na nasakop tayo. So yun ang naging naging basihan natin ng paggawa ng pelikula. So yung standard natin kapag malapit sa Hollywood, yun ang sa atin ang magandang klaseng pelikula. Kapag magkakaroon ng ganitong klaseng alternative cinema, katulad ng ginagawa ko, ito is something na parang foreign sa atin, something na bago, kakaiba. So hindi siya madaling ma-appreciate kahit naman kanino di ba? Kahit naman sinong tao, kapag meron pang nakagawiyang kainin, halimbawa tayo, Filipino dish, kung kumakain ka ng mga Filipino food, yun ang nakagawian mong kainin. Kapag nagpunta ko sa Europe, kakain ka ng European na pagkain, hindi yan madali para sa atin o hindi tayo nabubusog. Kumbaga, ganun. Ganun din sa pelikula, ganun din dito sa paggawa ko ng pelikula. Marami nakakapansin na karamihan sa mga pelikula mo ay disturbing o nakakabagabag, kumbaga. Ito ba ay sinasadya mo o nagkakataon lamang? Hindi sinasadya. Kasi lahat naman kasi ng mga pelikula ko, binibase ko sa katotohanan, sa totoong storya ng buhay dito sa Pilipinas, natin mga Pilipino. Natatag sila kasi ng mga disturbing kasi nga, dahil sa nakasanayan natin pagpapanood ng mga pelikula, at binibase natin ngayon sa Hollywood standard na palagi merong happy ending, palagi life is good, gano'n. Ang sitwasyon natin bilang third world country o developing country dito sa Pilipinas, it's not necessarily like that Ang sa akin kasi, mas nakatutok ako doon sa katotohanan at nangyayari. Bahagi ng mga pelikula mo yung nakakabagabag tungkol sa mga issue panlipunan.
Bahagi rin ito yung mga medyo may mga sex scenes, masaselang upuan at mga medyo violent, katulad halimbawa ng isang pelikula mo na nanalo sa Cannes. Ano masasabi mo rito? Ito ba ay nagiging isang hadlang para ipalabas yung mga pelikula mo dito? Kasi dito meron tayong kasama kasi dito sa gobyerno natin dito sa Pilipinas ang censorship, no, ang Board of Censors. Hindi mo kasi matatanggal yan kasi it's the law, no? It's part of our law. Okay, so ako as a filmmaker, aware ako that such law exists. So, alam ko yung limitations ko, okay, pagpapalabas ko ng ganitong klaseng pelikula sa Pilipinas. Gusto ko lang maging honest na sa sarili ko na kapag ganito ang ginawa ko, alam ko may possibility na hindi siya. Number one, hindi siya mapalabas. Number two, kung gusto ko siya mapalabas, dapat willing akong tanggalin yung mga eksenang masiselan. So, ganun lang kasi yung ano ko yung kwan ko ayaw ko siyang ipalabas. Then, hindi ko siya, or ayaw ko siya ipalabas o ayaw ko siyang ipakat, no? Then, hindi ko siya ipapalabas sa mainstream, cinema. Then, ipapalabas ko siya sa alternative venue. Okay? Kasi, ibig sabihin, gusto ko siyang mapanood ng tao doon sa kabuuan niya. Ngayon, kapag willing naman ako ipalabas siya sa mga commercial audience, then willing din ako dapat na ipaputol siya. Hindi ibig sabihin na nagko-compromise ako, kundi ina-acknowledge ko na nandito ako sa Pilipinas dito ako nakatira ito ang law di ba? Kung ayaw ko kahit naman sa bansa mayroong censorship so kailangan lang aware ka lang, kailangan lang malaman mo lang ang limitations mo. Among the alternative venues sa sinasabi mo, do I get the right impression na parang mas okay sa'yo na ipalabas ito sa mga eskwelahan? Well, siguro sa akin at this point in time, I'd rather show my film sa mga eskwelahan, sa mga, sa mga private screening, no? Sa mga different organizations at sa mga institution na nagre-request for my films to be shown. Kasi, mas mas nakakapag-interact ako sa mga audience. Kasi mas nasa-share ko ng tama yung pelikula. Unlike when you show your film sa commercial cinema, wala ka talagang choice kasi hindi ka naman pwedeng magpunta doon sa harapan nila, mag-Q&A. Kung ayaw ng audience yung pumasok sila sa sinihan, after 5 or 10 minutes, kung ayaw nila yung pelikula, pwede silang umalis pwede nilang iwan kasi nagbayad naman sila di ba? Unlike kapag meron ka talagang invitation o kapag meron ka talagang screening, special screening sa mga schools, the students are there really to watch your film. At masaya yun kasi, lalo-lalo na sa aming mga filmmaker kasi unang-una napapanood nila ng buo yung pelikula. Pangalawa, you get to answer their questions kasi maraming mga questions silang mga gustong itanong sa iyo sa filmmaker And at the same time, ang dami mong nasa-share sa mga audience who are willing to listen. Itong mga estudyante are willing to learn and to listen from your film. Na sa akin, as filmmaker, yun ang pinaka-importanting bagay at this point in time. Lalong-lalo na katulad ng sinabi ko kanina, itong alternative cinema na ito bago. So, kailangan talagang pagtyagaan mo muna na alam mo yung maghanap ng audience for this kind of films. Pagtyagaan mo muna na ng matagal, okay, to nurture them to appreciate this kind of films. Okay, nabanggit mo yung interaction with the audience, especially sa mga estudyante, or tinatawag natin question and answer. Ano mga karaniwang tanong ang nakukuha mo sa mga nanonood ng pelikula mo? Well, iba't iba, pero usually yung tungkol sa mga kwento, no, bakit ganito yung, bakit halimbawa ganito yung ending, bakit parang biting yung ending, bakit parang masyadong pessimistic yung ending, bakit kailangan ipakita yung ganitong klaseng halimbawang brutality or violence, minsan naman bakit kailangan ipakita yung sex, ganyan. So, mga questions na ganito na kukuha ko sa mga estudyante o sa mga audience. And most of the time, yan ang mga palagi nilang tinatanong sa akin, bakit daw naman ganun?
Paano mo sinasagot lalong-lalo na yung mga tanong na mga brutal tungkol sa mga sex? Paano mo to pinapaliwanag sa kanila kung bakit ito bahagi ng iyong mga pelikula? Kasi, first and foremost kasi sa pagkukwento ko ng pelikula, dapat may palabas doon yung katotohanan. Maging, as a filmmaker, naniniwala ako, dapat kailangan kang maging honest, kailangan kang maging truthful sa hindi lang sa iyong mga kwento, kundi sa iyong mga audience. Wala kang dapat itinatago. Okay? Kasi katulad ng bawa ng sex, bakit kailangan natin i-avoid ang sex? It's not that ang pelikula naman hindi siya na-judge lang dahil sa isang sex scene o dahil sa isang portion lang ng kwento na may nag-sex sila. Okay, just because nag-sex sila na hindi na karaniwan sa napapanood natin, matatag yung pelikula na parang siyang isa parang sa pornography, di ba? Hindi naman ganun yan. Kasi hindi naman yun ang kwento ng pelikula. It's only part of it. But why do I have to put it? Because part din ng